Balita sa Nepal, nag-crash ang helicopter na yan sa Shivapuri National Park sa Nuwakot District. Dead on the spot ang 4 na paserong Chinese pati na ang pilotong Nepalese. Ayon sa Civil Aviation Authority roon, nawala ng contact ang air traffic control sa helicopter 3 minuto matapos mag-take off. Nakikipag-ugnayan na raw sa investigasyon ng mga otoridad ang kumpanyang nag-ooperate na bumagsak na helicopter. Nilamon ng apoy ang magkakatabing tindahan na yan sa barangay Santa Catalina, Pagbilao, Quezon. Wala pang 1 oras ang tinagal ng sunog bago ito tuluyang naapula. Hindi patukoy ang sanhi ng apoy. Isang bumbero naman ang nasawi matapos makuryente sa gitna ng pagresponde. Nagpaabot na ng tulong ang BFP sa mga naulila ng nasawing bumbero. Isinusulong sa Kamara na pahabain ang termino ng mga kongresista. Sa inihaing resolution of both houses 8 ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marco Barba, ginawang 5 taon ang haba ng termino ng mga kongresista mula sa kasalukuyang 3 taon. Papayagan ding magsilbi ang mga kongresista sa 2 magkasunod na termino o 10 taon. Sa ngayon, hanggang 9 na taon o 3 magkakasunod na termino ang pinapayagan. Ayon kay Barba, sa ganyang paraan daw ay maitutuloy ng mga kongresista ang kanilang mga proyekto at bawas gastos din sa mga eleksyon. Pero ayon kay House Committee on Constitutional Amendments Chair Rufus Rodriguez, hindi pabor dyan ang liderato ng Kamara dahil economic amendments lamang ang gusto nilang isulong sa charter change. Pangamba naman ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, posibleng pagdudahan ng taong bayan ang motibo ng panukala bilang pansariling interes. Para maamyandahan ang term limit sa Kamara, kailangan ding magpasa ng parehong panukala sa Senado. Dati nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na hindi prioridad ng Senado ang charter change. Inihahanda na ang pagpapadeport sa 10 Chinese at 1 Taiwanese na nahuli dahil sa pagtatrabaho sa Zamboanga Region nang walang kaukulang dokumento. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, natuntun ang mga nasabing dayuhan sa isang kumpanya na sangkot sa iligal na pagmimina. Itinuturing daw sila ngayon na undesirable alien. Agad silang dinala sa Metro Manila at nakatakdang sumailalim sa inquest proceedings. Wala silang pahayag. Bago pa man makauwi sa Pilipinas, may nakahanda ng pagkilala ang Kamara para kay 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Makatatanggap po ng Congressional Medal of Excellence si Yulo mula sa House of Representatives. Yan ang pinakamataas na award ng Kamara sa mga Pilipinong may naabot sa iba't ibang larangan. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, karapat-dapat kilalanin si Yulo dahil sa kanyang ibinigay na karangalan sa bansa. Pinaplano na rin ang Heroes Welcome sa Maynila para kay Yulo na lumaki sa lungsod. Ready na? Tila may bagong dance group sa Zamboanga del Norte. Isang teacher at ang 2 dati niyang estudyante. Ay, panoorin nga natin ang pasample nila tapos gayahin natin mamaya. Ayan o. Meet the trio na hindi papakabog basta naka-on na ang tugtog. Yan po si Teacher Mary Grace Lubrido at ang former students niyang sina Ryan Silva at Jeff Espelieta. Tuwing break time o uwian, instant dance floor nila ang hallway ng eskwelahan. Paboritong bonding time noon pa man. Serving visuals at moves, kaya 3.5 million na ang video views. And a 1, and a 2, trending! Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.